Hello mga kamimi, kamusta po tayong lahat? I-share ko nga pala sa inyo mga kamimi ko, ano nga ba ang daily routine ni Mimi Ba pag pumapasok ang baby Aaron natin? Bago po tumayo si Mimi Ba, i-make sure muna po ni Mimi Ba kung okay po ang posisyon ng baby Aaron natin sa pagkakahiga niya. Yung diaper niya, kung puno na ba ng ihi para palitan. At pag na-make sure na po ni Mimi Ba ang Aaron natin, ayun, diretso na po si Mimi Ba sa CR. Ito po yung unang-unang ginagawa ni Mimi Ba. Siyempre yung pag-emote sa CR. Habang nag-emote si Mimi Ba sa CR, ayan, sasabayan po natin ng daily devotion. Kasi mga kamimi ko, ito lang po yung time ni Mimi Ba para makapag-concentrate sa pagbabasa ng mga daily verse at makipag-usap kay Papa God. Salamatan sa buong magdamag na hindi niya kami pinabayaan, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya, at sa protection niya sa buong maghapon. Ito po talaga mga kamimi ko yung best time para ma-feel ko yung presence. Tahimik yung paligid, madali po natin maintindihan yung mga daily devotion na ginagawa natin dahil hindi pa pagod ang utak natin. Buti na lang mga kamimi ko, sinisend na lang ni mother ko mga daily verse doon sa group namin. Yun, at babasahin na lang po ni Mimi Ba. Ayan, pagkatapos ko po mag-emote at mag-daily devotion, yan po yung next step ni Mimi Ba, yung mag-toothbrush. Para syempre, fresh ang pakiramdam ng bibig natin. Bago bumaba ang Mimi Ba sa living room at sa kitchen upang mag-prepare ng baon ng baby Aaron natin. Ayan, syempre mga kamimi ko, dahan-dahan tayo sa pagbukas ng pinto para hindi magising ang baby Aaron natin. So, tahimik po talaga mga mimi ko ng mga ganyang oras. Wala ka maririnig kundi yung kuliglig ng mga sa palig. Buti nga't nasanay na ang Mimi Ba ng ganyang oras sa mga kami. Dati takot pa akong bumaba pag ganitong oras. Kaya lang mga kami, no choice tayo. Kailangan natin gumising ng maaga para ihanda lahat ng mga kailangan ng Aaron natin. Siguro mga kamimi ko, mga 5:30 AM yan, nasa baba na ako. Malinis naman mga kamimi ko yung sala. Kasi yung oras ng paglilinis ko mga kamimi ko sa gabi, hindi ko na po kasi magawang maglinis ng umaga kasi wala na akong time. Sa umaga po kasi mga kamimi ko, ang gagawin ko na lang is mag-prepare ng baon ng baby Aaron natin. Magtaob ng mga plato at basong hinugasan ko nung gabi. Ino-organize ko na lang yung mga plato at mga cup. And after ko po magsaing, dediretso na po ako sa likod para harapin ko naman ang mga baby cat natin. Ayan, syempre bago ko sila linisan, babatiin ko muna sila ng magandang umaga. Charlie. Good morning, Cindy. Good morning, Charlotte. At pag narinig na po nila mga kamimi ko ang boses ni Mimi Ba, ayan, sabay-sabay na silang magbamiyaw kay Mimi Ba. After ko po silang linisan mga kamimi ko, i-ready ko na rin po yung mga pagkain nila para sa maghapon. At sa mga cat lovers dyan, ito po yung dry food ng mga baby cat natin. Kung sawa na po kayo sa mga ibang dry food, ayan, itry nyo po ito. Lucky Pets dry food. Sabi po kasi nila mga kamimi ko, yung dry food na to, pampaganda ng fur. At medyo less yung pagka-salty niya. Kaya iyon, hindi po sila magkakaroon ng sakit sa kidney. Pero kasi mga kamimik ko, yung baby cat natin, hindi rin sila nag-i-stick ng matagal sa isang dry food. Naramdaman po ni Mimi Ba na nagsasawa na sila sa isa, magta-try naman ako ng ibang dry food para iba-iba naman ang panlasa nila. Mga kamimi ko, after ko silang linisan, nire-ready ko na rin po yung food nila para hanggang tanghali or hapon. Para kahit na maging busy si Mimi Ba sa maghapon, hindi po tayo mag-worry kasi alam natin na busog sila. At yung water po nila mga kamimi ko yan, nire-refill ni Mimi Ba yan sa gabi at saka sa umaga. Gwapo pa rin ang baby Charlie natin. Then after ko pong linisan ng mga pets natin, akyat na ang Mimi Ba para gisingin ang baby Aaron natin. Ayan, sabay na po kami mga mimi ko maligo ng baby Aaron natin. After namin maligo, didiretso ko po ang baby Aaron natin sa kama para padidian ng baby Aaron natin ng milk. Mga kamimi ko pagdating sa school, hindi masyado nagkakakain ng baby Aaron natin. Kaya ayan, mini-make sure ni Mimi Ba na makadede siya sa umaga. Para kahit hindi po siya masyadong kumain sa school, hindi niya maramdaman yung gutom niya. Habang dumidede ang baby Aaron natin, sasamantalahin na ni Mimi Ba yung pag-aasikaso ko sa sarili ko at saka sa mga damit ng baby natin. Ihahanda na po ni Mimi Ba yung uniform niya at mga medyas, extra clothes niya, towel at milk, diapers niya. Kailangan bago maubos ang milk ng baby Aaron natin, na-prepare na ni Mimi Ba yung uniform niya or susuotin ng baby Aaron natin. Pero dahil hindi sila uniform ngayon, may mga team sila ngayong week na to, ayan. Pero hindi po sila mag-uniform today. It's a Thanksgiving week, kaya meron po silang mga team everyday na mga susuotin nila. Ito po yung bag ng baby Aaron natin para sa mga extra clothes niya, extra towel, diapers, sando. I-make sure po talaga ni Mimi Ba kompleto ang gamit ng baby Aaron natin. Meron din po siyang gatas dyan, tissues, alcohol, yan, kompleto na po. At ito na po mga kamimi ko yung kulitan time. Naku mga kamimi ko, every time na sinusuotan ko yan ng damit or uniform. Ganyan po ang senaryo naming dalawa. Buti nga mga kamimi ko, hindi na siya kumakapit sa buhok ni Mimi Ba eh. Buboy na raw ang baby Aaron natin ngayon kasi binata na siya. Mga kami at pakinggan natin kung ano nga ba yung mga sinasabi ng baby Aaron natin. Teka, magpalit. Ano ka muna?
1, 2, 3. Ha? Pogi yan? Po? Pogi ka ba? Iris with Papa Joe. Thank you. Thank you. Thank you, Mommy. Siyempre, narinig ka ng Mommy Baby. Yung magpasalamat lang ang baby Aaron natin kay Mimi ba? Naku, nawala na ang pagod din. Nararamdaman din po niya kasi mga kamimi ko yung pag-aasikaso ng mami sa kanya. Ayan po mga kamimi ko, ready na po kami para pumasok. Alam na agad ng baby Aaron natin. After niya dumede and after niya magbihis, dire-diretso na kami sa baba. Buti nga mga kamimi ko, hindi na siya nangungulit kay mami na maglaro siya bago umalis. Kasi laging ipinapaliwanag ang mami sa kanya na kapag papasok na, no games muna, at itabi muna yung mga toys niya. Siguro sanay na rin ang baby Aaron natin. Dahil araw-araw na po namin practice yung ganyan, alam niya na papasok na siya. Ilalagay na ni Mimi ba yung mga baon ng baby Aaron natin sa bag niya. Siya po muna sa maliit na bag para madali po niya mabuhat. Kasi siya po ang nagbiwit-bit niya mga kamimi ko sa loob ng room. At pag nakapasok na po siya sa room niya, hindi na po namin siya makikita. Hindi na rin po siya lalabas ng room niya kasi dire-diretso na yung class nila doon. Kaya i-make sure talaga ng mami na kompleto yung food niya. Meron siyang main dish, meron siyang dessert, meron siyang juice or Yakult. At syempre, hindi mawawala yung plain water niya. Pero dahil nga sobrang hina kumain ng baby Aaron natin, hindi rin sure si mami kung nauubos niya yung food niya. Ang importante, kahit kumain man siya o hindi, nakadede na siya bago umalis ng bahay. Ayan, at kompleto na. Nandiyan na yung mga clothes niya, yung bag ni mami, yung bag niya sa food. Ready to go na kami mga kami. Papasok na ang baby Aaron natin. Naku, parang kailan lang, hindi niya talaga abot yan. Ngayon, siya na ang nagbubukas ng pinto kay mami. Super gentleman ang baby Aaron natin kasi alam niya maraming buhat ang mami. At si mami, syempre sigurista. I-make sure ni mami na nakalak lahat ng pinto at nakatanggal lahat ng mga saksakan ng mga kuryente. Para sure tayo na hindi papasukin ng monkey ang bahay. Naku, dami agad mga tuyong dahon pero mamaya na yan pag uwi ni Mimi ba. Gusto pa atang gamitin ng baby Aaron natin yung malaking car. Muna tayong baby ko sa maliit para hindi mahirapan ng daddy sa pagpapark. Diyan po kami ng baby Aaron namin sa harap. Hindi na kami umuupo sa likod kasi punong-puno ng gamit ng baby Aaron natin yung likod. At syempre, para sweet kami ng baby Aaron natin. Aww. Let's go baby, kaya mo yan. Tara mga kamimi ko at pasyal muna tayo sa paligid. Let's go! Ayan po mga kamimi ko, ang daily routine ni Mimi ba. Hope nag-enjoy po kayo. Thank you for watching. Have a nice day po. Bye!